Papalapit na ang NBA Finals at lalong umiinit ang kagustuhan ng mga superstars na manalo sa laban ng Mavericks versus Celtics. Kaya nga para sa Celtics superstar na si Jason Tatum, pagkakataong makabawi ang finals na ito para sa kanya. Matatandaan natin noong 2022 nung tinalo sila ng Golden State Warriors in 6 games sa pangunguna ni Stephen Curry. Lumamang pa ng 2-1 ang Celtics sa unang 3 games bago mag-take over si Steph upang manalo ng Finals MVP. Laban nga sa Warriors ay nahirapan si Tatum, only shooting 36.7% from the field sa close-out game. 13 points lang na iambag niya in 6 for 18 shooting. Ika nga niya, nabitin sila sa goal nila na mag-champion noon. Pero gagamitin nila ang experience sa pagkatalo para maibang resulta ngayong taon. So far nga maganda ang nilalaro ni Tatum, averaging 26 points, 10.4 rebounds, and 6 assists. Bukod dito kung ikukumpara ang lineup nila before, di hamak na mas malakas sila ngayon sa tulong ng magandang laruan ni Jaylen Brown, Derrick White, Jrue Holiday at Al Horford. Dagdag pa dyan kung makakabalik ang kanilang starting center na si Kristaps Porzingis. Speaking of Porzingis, positibo ang naging feedback ng mga coaches sa kanya during practice ngayong araw. Sabi ni Coach Mazzulla, nagawa ni Porzingis lahat ng nagawa ng teammates niya sa practice. Although moderate lang ang naging ensayo ng Celtics, mabuti pa ring balita ito. Malaking tulong ang 20 points at 7 rebounds na average ni Porzingis sa magiging matchup nila versus Mavericks. Kung makakabalik agad ito sa Game 1, ay magdedepende sa magiging performance niya sa team scrimmages and practice sa mga susunod na araw. Kayo ba Filipino Hoops fans? Sinong manok nyo? Mavericks or Celtics? Comment below at huwag kalimutang mag-subscribe for more basketball contents. Yun lang para sa video na ito. Peace out.